Una sa nakaraang katitikan po. Kung wala po, si Vice Chairman na si Nanay Remy po. Vice Chairman. Madam Chair, Yes po, si Nanay Remy. yayaman po na wala na pong puna, wala nang babaguhin sa ating nakaraang katitikan, minumungkahi ko po na atin na pong pagtibay. Pinukahay ko dito si Hala Remy, dapat na pagtibayin na ang nakaraang katitikan. Wala pong tumututol. Approve po. Malayang talakayan, wala po nakatala. Paksa sa unang pagbasa, review of annual budget for 2024 of the following barangays: Macamias, 2,533,913. Escanio, 2,161,100. Maybubon, 4,848,658. Naglabrahan, 2,363,562. Makatkatwet, 4,189,170. Makapabelag, 2,315,300. And number 59, Santa Cruz, 3,997,222. SBM Giancarlo P. Dizon po, ang chairman ng Committee on Finance and Appropriations, ang sponsor ng nasabing paksa. Referred po to Committee on Finance and Appropriations. Chairman po sa Bayan Member Giancarlo P. Dizon. Ang ikalawa po, review of SK annual budget for 2024 of the following barangays: Nagpandayan, 505,562. San Marcelino, 230,337.60. San Agustin, 270,398.20. Santa Lucia, 379,493.70. San Rafael, 335,312.90. Bantug, 597,315.80. Tampak Dos Tres, 303,967.70. Kaingin, Tabing Ilog, 258,765.10. Paigal, 303,696. 16, Maturanok, 792,573.20. Santa Veronica, 591,901.50. Ayos Lumboy, 245,612.70. And Narbacan, 361,227.60. Ang sponsor po natin, SBM Giancarlo P. Dizon, Committee Chair on Finance and Appropriations. Referred po to Committee on Finance and Appropriations. Chairman sa Bayan Member Giancarlo P. Number 3, validation of ordinansa ng Barangay Balingog West. Bilang 1, 2024, CARPR. Bilang 2, 2024, Maingay ng Tambutso. Bilang 3, serye ng 2024, pagpapatakbo ng limitadong bilis na 20 kilometro bawat oras sa loob ng barangay. Bilang 4, serye ng 2024, nakawalang mga hayop sa barangay tulad ng aso, baka, kalabaw at kambing. Bilang 5, serye 2024, pagtanggal ng helmet sa mga pumapasok na nakamotor sa barangay. Ang chairman po ng Committee on Rules, SBM Giancarlo P. Dizon, ang sponsor ng nasabing paksa. Referred po to Committee on Rules, Sangguniang Bayan Member Giancarlo P. Dizon. And baka po pwedeng joint committee, secretary po ng Committee on Barangay Affairs. ABC President Bongbong. Okay po. Pag-uulat na po ng lupon. Meron pong nais magbigay ng reports sa kanilang Madam Chair, Sige po, SK President Campo. pinapaalam ko lang po sa lahat na magkakaroon po tayo ng Interagency Sports Fest 2024 na gaganapin sa ating Gimba Auditorium. Ang opening po ay sa Friday. Ang naimbitahan po ng mga ahensya at organisasyon ay mga sumusunod: BJMP Gimba, DepEd Gimba East District, DepEd Gimba West District, GM Bank, Gimba Bikers Club, Asosasyon ng Sangguniang Barangay Members sa Gimba, Rio Gimba, NIA Division 5, NIA Division 6, OLSCO and WCC Gimba, and Gimba Police Station. Magkakaroon din po tayo ng representative sa gaganapin na First Attorney JP Padierno's Basketball League Intertown ng 1st District
sa aking kaalaman po ay dito po gaganapin ang opening sa ating bayan. Yun lang po, Madam Chair. Maraming salamat po, SK President Angelo Campo. Madam Chair. Janice Sabilo. Magandang hapon po. Gusto ko lang pong mag-ulat tungkol po sa mga programa ng ating Department of Agriculture. Ayon po sa pag-uusap namin ng ating MAO, ongoing po ang anti-rabies vaccination ng mga alaga nating aso at pusa. May mga 15 barangays na po ang natatapos. Doon po sa mga barangay na hindi pa natatapos, ang pwede po nilang gawin, ito po si ABC, pakisabi po sa ating mga punong barangay na o kahit sinong barangay officials na magpunta lamang po sa office ng ating MAO at magpa-schedule. Magdala lamang po sila ng request letter address po sa ating MAO para po mapuntahan ng ating mga technician. Tungkol naman po sa fertilizer voucher, ongoing pa po sa mga hindi pa nakakakuha ng mga kababayan natin. Ang deadline po ay sa February 28. Last na po yun. Ang open po na merchant natin ay Center Co-op, pero hanggang February 15 na lamang po sila. Eugene, yun po hanggang February 28. Si Jenny po at si Garampil, close na po sila. Tungkol naman po sa ayuda na ATM card, lahat po ay naibigay na. Nagkaroon lamang po ng konting problema dahil yung iba kinain ng ATM card at yung iba mali yung PIN number, pero yun po ay nasolusyonan din ng Western Union. Kung doon po sa mga hindi nakakuha o nagka-problema, makipag-ugnayan lamang po sila o makipag-usap sa Western Union at may ibibigay po lahat. Yung mga susunod po na listahan, gaya po ng sabi ko noon na nasa office pa ng ating MAO, hindi pa po nila naibibigay dahil wala pa pong pondo. Pero pag oras po daw na magkaroon ng pondo, ibibigay din po kaagad nila. May programa pa po ang ating MAO ngayon, ang ating DA ngayon, yung paghahalo po ng lason, ng daga. Magpa-schedule lamang po ang mga barangay sa ating MAO. Sa ngayon po, 32 barangays na po yung kanilang napupuntahan. Sa sibuyas naman po, ito po yung malaking problema. Dahil marami pong mga nasira at ang sabi po ni MAO, na-report lamang po nila, pero yung tulong hindi pa po nila sinisigurado. Kaya ang sabi po niya, basta mag-report lamang po sa opisina yung mga nagtanim ng sibuyas para po may report nila. Ang data po na sinabi nila na total area na nataniman dito sa ating bayan ay 190.48 hectares. 38 farmers ang affected, 12 barangays affected. Bali, ang percentage po is 16.05% po yung damage. Yun lamang po, Madam Chair. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Consul Janice Sabilo. Sige po, Roger, gusto ko lang may pagliliwanag sa ating chairman po ng Agriculture. Hingil po doon sa sinasabi niyo pong gaganapin ng anti-rabies. Ano po ba yung magkukan po dyan sa DA? Sila po ang mag-inject ng mga aso natin? Opo, yung mga mismong technician po ang pupunta sa barangay para mag-inject po sa mga ibig aso sabihin, natin. ipupunta po yung mga alaga sa barangay or pupuntahan ng mga ng DA para doon injectionan. Ganito po, magpapa-schedule po yung barangay sa kanila, tapos yung technician natin pupunta sa barangay, babahay-bahayin po nila. Apo, yun po yung babahay-bahayin din naman. Babahay-bahayin po nila yung mga alaga natin. Niliwanag ko lang kasi baka mamaya mahirap kasing dalhin yung ibang asong, lalo na yung pag-alagala na aso, hindi nila mawala. At yung isa pong tanong ko po, anong yung ATM ba na sinasabi nyo, may mga laman na yan? Yung pang mga nauna, may laman na po, nakuha na po nila. Magkano halaga ng mga natatanggap? 5,000 po. Ito ba yung mga bagong may ATM or yung mga dating binigyan na?
Yun po yung mga bumaba galing sa region. May mga ibang nakakakuha noon, pero ngayon, wala pa sila. Pero ang sabi ng ating MAO, may mga susunod pang listahan na ibibigay nila, pero wala pa pong pondo kaya hindi nila mai-release. Kasi pag in-release nila, baka magsibalikan din daw yung mga tao dahil siyempre pag pinasok nila sa ATM at walang pondo, Pero pagbigay ng ATM, meron na. may pondo na. May pondo na. Pagka ikaw ay isang magsasaka, ang coverage naman yata yan, 1 hektarya pababa, ganun ba? 2 hectares pababa po. 2 hectares sir. pababa, pag binigyan ka ng ATM, ito ba yung nagkakalaga ng 5,000? Opo. Ibig sabihin, may third batch pa in case na magbababa ulit sila. Second batch pa lang. Yung ngayon. Kasi, Oo nga, yung ngayon nga, second batch. Ang ibig, first batch na tapos na. tapos na nga, ngayon yung second batch. Second batch. Ang ibig ko sabihin, meron pa kasing hindi nabigyan dyan, may inaasahan pa tayo na bibigyan na third batch. Sana po. Pero yung na hindi ang napili. sinasabi ko, yung second batch pa lang. Pero nasa kanila pa lang yung listahan. Linistado nga, ang inaano ko lang, pero yung sinabi nga nila na baka may third batch pa. Kasi para naman doon sa mga hindi na isama, at least kahit pa paano, may inaasahan sila. Tapos doon sa Madam Chair, doon sa sinasabi niyang sa nasalanta ng sibuyas, meron ba tayong inaasahang pagbibigay ng tulong doon? Ano po ba itutulong nung na sinasabi natin? Mr. Chair, Madam Chair, ang sabi po ng MAO, sa ngayon, wala pa silang may papangako na tulong o ayuda para po sa mga nasalanta ng Sibuyas. nasiraan ng sibuyas. Pero sabi po niya, kung hindi pa sila nakapag-report, mag-report lamang po. At gagawin nila, i-report din nila sa region o sa kinauukulan para nang sa ganon, baka sakali mabigyan. Pero na ayuda, no? Ng ayuda. Ang inaano ko lang, ang sinasabi nung sabi mo kasi, si DA mismo, baka ang inaasahan niya naman yung sa region na wala pa talaga kasi sasagmit pa nila. Dito sa ating bayan, tingnan natin, bilang kayo naman po, Chairman, tingnan natin na idaing naman nila sa punong bayan. Total, may pondo naman po tayo. Ito na may agricultural na talagang kabuhayan din ng ating kababayan. Dapat, hindi lang region ang hinihintay natin. Habang hinihintay ang region, dapat ilabi nila sa ating punong bayan at na mapondan, mabigyan naman kahit paano kung talagang sila yung nasalanta. Dahil talaga naman yung biglang pag-ulan, mukhang tinuan. Ewan ko kung anong mga kalamidad tumama sa kanila. Salamat po. Madam Chair, ang sabi po ni Mau, sa totoo lang, ayaw ko na sanang banggitin dahil baka magdagsaan dun sa opisina nila. Ang sabi po ni Mau, meron din silang ibinibigay na konting pampalubag-loob ba. May dala silang fungicide, gano'n, o konting gamot. Kasi po, konting nga lang, wala daw silang pondo na talagang may bibigay. Pero tama po, na baka pwede lumapit sa ating mahal na mayor para po mabigyan ng konting tulong ang ating mga kababayang magsasaka na nagtanim ng sibuyas. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Chairman at ako po yung nagdagdag ng tanong sa kanya. Maraming salamat po kasi Stabilio at saka kasi Ubaldo po. Meron pa pong nais na bigyan ng committee report. Kung wala na po, next session din na po tayo bilang secretary. Yayamang madali pong mapagod at maaga pong matutulog ang ating mga senior citizen. Unahin na po natin sila. Ito po'y paanyaya kay Ginoong Lino Padre, President ng OSCA, at Ginoong Ferdinand Rigunan, Presidente ng Damayan, upang kanilang bigyang linaw ang nakarating sa tanggapan ng Sangguniang Bayan na ang samahan ng Damayan ay may nawawalang pondo na umabot sa 200,000. Madam Chair, Councilor Carlos. I move for the suspension of rules. Rules of our suspended. Maraming salamat, Ginoong Secretary, to the Madam Chair and Honorable Sangguniang Bayan members. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Magandang hapon po, Councilor Lino Padre. Meron niya po kaming meron akong natanggap na sulat, paanyaya. Siguro mamaya sasabihin ko na lang na the President of the Damayan ang siya na po magpapaliwanag.
being the OSCA chair, ang responsibilities ko lamang po sa under Republic Act 994 is to monitor the policies, programs implemented for the welfare of the senior citizen families and any activities. So yung pong damayan at mga damayan kung anumang mga NGOs regarding the senior citizen na membro, meron po silang kanya-kanyang board of directors na siya po ang mga ngasiwa. So kahit na OSCA ako, wala po akong kapangyarihan na pakialaman kung ano yung mga policies and programs. Monitor lamang po ang OSCA chair. Magamat nagkaroon nga po ng balita, magbibigyan ako ng papyaw na parang bird's eye view. Ang damayan po kasi ay tinatag before, wala pa po kami sa OSCA, wala pa po ako sa OSCA under the chairmanship of Marsan. Ginamit po yan na OSCA Damayan. Subalit, patuloy po yan at na-assume ni Honorio de Guzman. Subalit, matagal po sila hindi nagre-report sa SEC. So, ibig sabihin, sa madalit salita, sinuspend po yung registration sa SEC because of they are not submitting their yung mga nila, financial account whatsoever na requirements sa SEC. So, nasuspend po yan, inayos po nila. Damayan lang po talaga dapat yan eh. Kung mawala po silang opisina, tinanggap ko na kabit yung OSCA. Kaya tuloy ako nadadamay. So, nangyari na po yan. Hindi naman ako Superman. Madatnan ko na yan. Problema na yan. Ma-assume ko yung chairmanship as OSCA 2021. Unti-unti na po nagkakaproblema yan. Pero nung dumating ako, parang ang pondo po nila is 500,000. Malaki po yung pondo talaga. Marami rin nababayaran ng mga senior citizen. Marami po kasing namamatay noon panahon ng pandemya. 2019, 2020. So, halos 30 yung namamatay sa bawat buwan. So, saka yung 500,000 nila, halos maubos. Dahil ang senior citizen noon ay they're not allowed to go outside. Kaya wala pong makakolekta. Kaya yun po, unti-unting na-shutdown ang kanilang pondo. At yun na, dumating sa puntong nalaman din na Bisangguniang Bayan doesn't recognize the Damayan. So wala pong recognition talaga. Parang bagaswa, kolorum. So nag-report po kami under SB member Pabros. Inayos po namin ito. Nagkaroon ng halalan. Doon na po naputol. Hindi na sila nag-registro sa SEC. Kaya doon ako nawalan ng gana. Kolorum naman kayo. Hindi po kayo pwedeng pakialaman. So it is the municipal officials na dapat na bigyan ng sanctions doon mga opisyal. Hindi po nila ni-registro sa SEC po kasi. So hanggang sa nagkabalitaan na, nung medyo lumamig din ako sa Damayan, meron na daw nakailam ng 200,000. So the chairman of the board ng Damayan, siya na po magpapatuloy na mag-explain regarding kung ano man yung nangyari sa kanilang samahan. So yun lamang po siguro. Maraming salamat sa pagkakataong ito na binigay ninyo at kasabay na rin nito, humingi na rin ako ng pahintulot na meron po akong mahalaga rin na pupuntahan. Ngayon po kasi yung may gawain lang po ako sa simbahan. Kaya kung pahintulutan po ninyo, Madam Chair and Honorable Members, andyan naman po yung Chairman of the Board ng Damayan to proceed. Ano man ang inyong katanungan. Madam Chair, siguro naman kahit isang minuto, kasi sa pagsasalita nyo, dating Konsel Padre, ang aking iniidolo na Konsel ng Bayan, ano po, ang sabi nyo ay na, tama naman po kayo, hindi siguro part ng trabaho nyo bilang OSCA, ngunit pumasok pa rin kayo nung ito po itinatag, parang pumasok pa rin kayo sa paloob nila. Kasi kaya kayo nagkaroon ng idea to monitor yung Damayan. Ano po? Tama na po, ang dapat namin kasing tanungin talaga dito, yung talagang board of director nila or yung presidente nila. Kaya naman po na aming naisama sa patawag. Sapagkat parang malaman nyo rin po na kami dito sa Sangguniang Bayan,
is nakikinig sa mga balita na ating mga senior citizen na nagkakaproblema. May mga pumupunta po kasi dito na senior citizen tayong mga kababayan na humihingi din ng tulong pag sila'y namatayan, na paparating nila yung kanilang saloobin na hindi nga nila natanggap yung dapat nilang matanggap. Baka ang akala ko naman, kayo po ang isa sa member ng damayan na to. Member po ba kayo nito? Member po ba kayo ng damayan? Hindi ako miyembro nun eh. Kasi hindi naman lahat na miyembro eh. Yun lang gusto. Opo. Ibig sabihin, hindi po kayo... I'm not a member. Kaya hindi nyo masyadong nasusundan. Nasundan. Puro bali-balita lang. Ganda nga at nabuksan po ninyo para malaman din kasi na-interview na rin ako sa radyo. At mas maganda talaga, in public talaga, masakit din talaga yung matagal silang members, then nung silang namatayan, wala nakuha. Kaya masakit po talaga yan. So sila na po magpapaliwanag ng gusto yung chairman, mga board of directors. Sabihin, ngayon po kasi talaga may importante po kayong date ni Konsyala. Advance siguro. Advance ka siguro. Kasi hindi ko naman ang kabisado yung internal nila, kaya monitor ko lang sila ganun. Sige, pero in case po, Madam Chair, siguro noon, babalik naman si Consiel Padre dito. Ano po? Kaya na Pangulo. In case po, babalik naman po kayo dito, di po ba? No problem. In case napatawag namin kayo na kailanganin po kayo sa mga sisikot na usapin o tanong ng ating mga sagulong bayan. Yung Ingat Yaman at saka Pangulo, andyan yung tagahawak ng pera, alam na nila. Akin po, Madam Chair, sa akin po okay lang sapagkat hindi naman po pwede siya part ng damayan kasi may miyembro pala, hindi miyembro. Hindi ako miyembro. Salamat po. Salamat po, Madam Chair. Gusto ko lang pong bumati sa ating ginoong mabuting Pinuno Oscar ng isang maligayang karawan. Matagal pa. February, ano pa? Foundation. Thank you. You're not invited. Okay, salamat po. President ng Oscar po. Okay, salamat. Thank you. Tanong po kayo? Ilan po kayo? Sige po, yung ano po, ayun po yung President ng... Ginoong Secretary, Madam Chairman, members of the Sangguniang Bayan po, ako po yung presidente ng Damayan. Pero ako po ay naupo noong June 2022 lamang po. Kasi nag-resign na yung dating presidente at kinausap ako ng mga ibang opisyalis. Madam Des, saglit lang po. Pwede po, gusto niyo po umupo na lang po kayo doon, sir? Ilagay na lang po doon. Upo na lang po kayo dito para hindi po kayo matagalan nakatayo. Mukhang hirap po, Madam Chair na ano. Sige po. Apo, medyo upo na po. Then yung name niyo po, sir? Sorry po. Ako po si Ferdinand Rigunan po from Batak, Ilocos Norte. Hindi po ako taga Gimba. Ferdinand Rigunan po. Gaya po ng sinasabi ko po, nag-assume lamang po ako ng bilang presidente ng Damayan noong June 2022 lamang po. At kukunti na po ang natirang opisyales noon. Wala po kaming, nung umupo po ako, wala po kaming natanggap na funds, pera, o records man lamang po. Pero napagkasunduan namin nung sabihin ko na po yung dalawang natirang opisyal, sina Luz Biminda Javier saka si Mr. Fausto Rites po. Bali kami tatlo na lang kami natira. Napagkasunduan po namin na ituloy ang Damayan kasi kawawa naman po yung mga dating miyembro, yung mga matagal ng kahit papaano man lang sana matulungan namin sila. Kaso nga lamang po, kung tutuusin po, nag-umpisa ang problema ng Damayan
kagaya ni sabi ni Sir Lino Padre kanina, noong pandemic, maraming namamatay na mga membro, walang pumapalit. Yun po ang unang-unang rason po. Pangalawang rason, yung mga kolektor hindi po makalabas dahil sa pinapatupad na quarantine sa lockdown. Ganon din po yung mga yung mga nagbabayad, mga anak, mga apo, mga ganon po, nawalan din po sila ng trabaho, kaya hindi sila makapagbayad. Sa dami po ng namamatay na senior, naubos po ang pondo. Yun po ang dahilan po. Kaya nung kami na ang umupo, wala na pong pondo ang Damayan. Ginawa po namin ni Ma'am Minda is kung ano man yung koleksyon na matanggap namin para sa buwan na yun po ang binibigay namin sa mga namatayan. Imbes na dati po ay cash na binibigay, dahil marami naman sila o konti naman ng koleksyon, pinaghahati-hati namin na partial na po ang payment. Ganun po ang ginawa namin. Tapos, yung yung nung umupo po ako, we had at least 640 members. 640 members na lang po. Out of more than 1,000, 640 members na lang po ang natira. May mga namamatay na rin po at marami po ang umaayaw na. Kaya yung paying members namin, pakonti ng pakonti, hanggang dumating ng August 2022 po, napagkasunduan naming 3, kasi 3 na lang kaming tumatayong opisyalis ng Damayan. Napagkasunduan namin na i-suspend muna yung remittances and claims. Kasi po hindi na sapat ang koleksyon namin. Let's say for example, for the month of July, ang koleksyon namin is 100,000. Ang claim, lumalabas po doon is 117,000. Saan namin kukunin yung 17,000 na kulang? Pagdating po ng August, gano'n na naman po. Palaki na lang ng palaki yung utang namin. Kaya sinuspend na po namin. May ipapaliwanag po siguro ni Ma'am Minda, ang treasurer namin, ang detalye ng ng financial standings po ng Damayan. Bago po natin invite yung treasurer po nila, ay baka po mayroong katanungan yung Tani- na nabanggit po ni... Yun po, Madam Chair, sige po, para mabilis po tayo sapagkat marami din po kami kasing agenda, Sir Ferdinand. Nabanggit nyo kanina, tiga Ilocos po kayo. Anong ibig sabihin? Wala po kayong tinutuluyan dito sa bayan ng Gimba? Meron po, sir, misis ko po si Remedios Nicolas Rigunan po, from Bunol po. Parang dito yung asawa nyo. Kayo po tiga doon. Kaya po kayo naging membro dito. Ano po, kasi ang question lang naman po ng Sangguniang Bayan, hindi, ito naman po yung financial nyo, wala naman pong problema doon kami sa financial na pag-uusap nyo yung mga pondo nyo. Okay. Ang daing po namin, ang hinaing po ng lumapit sa amin na namin kababayan, yung hindi nila pagtanggap ng kanilang dapat matanggap sa Damayan, na pag namatay is may tatanggap. Para magka-diretsuhan lang po tayo po yung status po ng pag-ikot ng pera, may mga rules naman po kayo dyan, kayo na po ang bahala. Ang gusto lang pong malaman ng Sangguniang, bakit hindi na ibibigay ang mga pera ng mamatayan, saan napunta, anong nangyari, ano po? Para hindi po tayo, kasi siyempre, alam naman po namin yan, 2022 pa yung pagdami nyo or pagkonti nyo, siyempre, kadahilanan nga na nababalita nila.
Yun nga po ang dahilan po, kulang na po yung pondo po. Yung let's say, noong umupo ako, at least 640 members. Sige po, yung kulang po, sir, excuse lang po, yung kulang po, tama po yun, masya-short po kay kanyo. Pero ang tanong ko po bilang Sangkosel ng Bayan, ang aking nalaman, totoo po ba na sa Damayan is may hindi nakakakuha na at may nawawalang pera ayon do sa kwento? Marami pong hindi nakakakuha. Yung iba, partial. Yung iba, wala pang nakukuha. At yung sinasabi na may nawawalang pondo is 212,000 po ang nawawala. Madam Chair. Salamat po. Sir Ferdinand, sino po yung Ginoong de Guzman? Yun po ang naunang presidente po sa akin. Po yung sinundan niya? Opo. Ano na po naging history nung pangapanahon niya? Hindi ko po alam, sir, dahil nung umupo po ako, wala na siya. Nung nag-take over po kayo, ano po ang standing? Nung nag-take over po kayo bilang Pangulo po? Wala pong, walang nilipat, binigay sa akin na records, walang binigay na pondo, walang any single na piece of paper po, walang binigay sa akin. Pero member po kayo nung siya po ang Pangulo na? Opo. Wala naman ko kayong idea. Meron po akong nabasa noon na resignation letter na address to Mayor Dizon po, pero hinahanap ko yung original o kaya yung received copy, wala po. Walang pirma si Mayor Dizon po. Ang sinundan niyo po, ano Pangulo yung Ginoong de Guzman? Opo. Mas kayo po. Opo. Yun muna po, Madam Chair. Salamat po. Madam Chair. Sir, may tanong lang po ako. Kayo po ay residente po ng Gimba? Yes po. Opo. Gusto ko lang po sanang ikwento nyo, sir. Papaano po ninyo na-assume na maging presidente po ng Damayan? By election po ba? Ano po bang naging proseso? By election po ng BOD, sir. Ng BOD lang po? Opo. Sino po yung mga natirang BOD? Kasi base po sa kwento nyo kanina, 3 na lamang pong officer. 3 yung officers po, iba po yung Iba BOD. po ang BOD. Iba yung BOD. Opo. Tapos pwede nyo po ba kaming bigyan ng background, sir, kung paano po ang singilan ninyo, magkano ang buwanan, tuwing may patay po ba, or monthly dues po ba yan? Ang ang dinagdan ko na singilan po ng dues ng bawat member po is 35 pesos per patay. Pero kung sa loob ng isang buwan is more than 10 ang namatay, 350 lang po. Yung 10 lang po ang babayaran. Let's say 12 ang namatay this month. Ganon po. Yung 2 carry over po sa susunod. Yun po ang Tapos nung ganito na nga po, nagkahirapan na, napag-usapan po ng BOD na ibaba ang kasi dati po ang claim is 35,000 po. Nung umupo ako is 30,000 po. Excuse me po. 30,000 po ang claim. At yung monthly dues nga po is 35. Napagkasunduan namin napagkasunduan ng BOD napagkasunduan po ng BOD na ibaba yung remittance to 200 flat. Wala na po yung patay. May patay o wala, basta 200 per month po. At yung claim po is 200 per patay po. So ang sistema po ninyo, monthly, may taga-singil po yan kada barangay or paano po ang payment nyo? May mga collector po sa mga barangay po. Hindi naman po lahat ng barangay mayroon mga miyembro. May mga collector po at may mga individual members po.
Panghuling katanungan ko na lang po. Ilan po ang hindi po nakatanggap na beneficiary? Sasagutin po ni Ma'am Luz Biminda po. Para magka-idea lang po kami kung gaano na po kalalim ang problema. Up to August, do po yun. Up to August. Kasi hindi na kami tumanggap ng mga claims ng after August po up to the present po. Magandang hapon po. Noong pong 2022, isa po ang namatay na hindi po nabayaran. Siya po ay taga San Andres. Hindi po namin naibigay yung kanyang 30,000. So dahilan po na ang Pangulo po ng San Andres ay hindi po nag-ringit. Kaya hindi, kasi ang naging usapan po namin tatlo na nagpapalakan doon, kung yung isang barangay na may gamayan at magre-limit, pero may patay siya, yung ililimit niya, yun po ang ibinabalik po sa kanya bilang paunang bayad po sa kanyang namatay. Eh kaso po, dalawa po yung namatay, yung unang patay, ay 5,000 pa lang po yung naibigay ko. Tapos namatay po uli. Hindi naman po nagre-repair. Eh marami po yung nagre-repair na may patay. Hindi ko po pwede ibigay sa San Andres kung ang namatayan ay taga-Banto. Kailangan po ay yung remittance ng Banto ay sa Banto ko rin po ibigay. Kaya hindi ko nababayaran yung isang patay na sa San Andres. 2022 po yun. Sa 2023 po, marami po yun. Yun na nga pong sinabi ng aming Pangulo na ang dahilan po ay lumiit na po ang bilang ng paying members at hindi na po updated mag-remit ang mga collectors. So minsan po mag-re-remit sila, 3 buwan ang i-remit nila. Dahil po sa kagustuhan po namin na may ibigay kami sa mga namatayan, tinatanggap na po namin yan at yun po ang hinahati-hati ko po sa mga mag-claim. Kaya nung dumating na po yung buwan ng July-August 2023, doon na po kami talaga nila. Dahil wala na po gano'ng nag-limit at marami po namamatay. Kaya hindi po namin nababayaran po na. Yung pong iba, partial lang po dahil po sa saglit sila na po. pong nag-limit. Madam Chair, gusto ko lang po malaman po, ilan po? So, 2023. Kung kahit partial po, kahit full, ilan po lahat? Ibang patay po ng 2023. 5 po. Hanggang August lang po yun. Kasi August po, huminto na po kayo ng... September po, hindi na po kami tumunod. Ito po yung ginawa ko po. September 2023 po, hindi na po kayo tumanggap ng magkiklaim ng remittance. Ang remittance po, ito po yung ibinibigay sa membro o remittance na kinukolekta? Yun po ang kinukolekta sa mga members ko. September hindi na po kayo nangolekta? Hindi na po. Kasi po, ang reasoning po namin doon, magbabayad sila ngayon. Tapos bigla mong ihihinto yung claim. Sasabihin ng mga tao, kababayad ko lang, bakit wala na? Yun po ang ano namin. So yung kung may mga namatay po tayong membro, simula po nung Setyembre hanggang ngayon, ano po ang magiging plano para sa kanila? Sinasabi po namin na wala na kami may ibigay dahil wala na po talaga ng mamaya. Saan po kami kukuha ng bono? Eh, napagbayad sa kanila, eh, wala na po ng mamaya. Kasi po, ako po, nung pinalabas po sa OSCO office, ang gamayan ko, October 2018. Ang Pangulo po nun ay si Ginoong Norio Guzman. Ngayon, nag-iisa lang po siya. Wala po siya mga opisyalis na kasama.
pinakiusapan po niya kami, natulungan namin siya sa pag-aayos ng mga records ko. Ako po, Barangay Cavite, Barangay Pasong Chip, Barangay Kasumsong, Barangay Nagkano po. Kami po ang tumulong sa kanya noon para ayusin ng records. Maganda po yung dalo noon. Wala po siyang sekretary, wala po siyang ingat yaman o ano man. Tumulong po kami. Nung pong dumating ang araw na 2021, sakalang po ako na-elect bilang treasurer ko. Pero hindi po ako pumapasok po ng araw-araw sa dahilan February 17, 2020, napasok po ako sa ospital. Paglabas ko po COVID na lockdown ako. Kaya hindi po ako pwede lumabas dahil na-operahan po ako. Ayaw po ng mga anak ko, baka daw po ako mahawa. Kaya nung na-elect po ako ng 2021, pinila po akong pumasok noon. Kaya yung kung daloy ng damayan na February 17 hanggang sa 2021 po, hindi ko po alam kung paano po ang nangyari sa pondo. Pero alam ko po, meron pong pondo sa bangko. Pero ang collection po nila, wala po akong alam doon. Noong po ang ako nasa bahay na, nagpupunta po si Pangulong Guzman at si Pangulong Duyas para ako po ay papirmahin ng withdrawal. Dahil sabi nila, kulang daw po ang pambayad sa babae. Okay po, pumipirma po ako dahil nagtiwala po ako na hindi ko po sukat akalain na may mangyayari na hindi po maganda. Nung pong dumating po yung taon na 2022, May 23, doon na po ako tinawagan na pumasok na ako ng araw-araw. Kinaya ko po yung kahit na medyo nanghihina ako dahil masyado po kasi yung operasyon matagal ako kasi sa ospital. Wala ba akong iniwan na pera? Wala daw. Wala bang iniwan na record? Wala daw. Kaya ang tanong ko, saan ako mag-uumpisa? Paano ako mag-uumpisa? Eto na po, may magkiklaim na. Ano po ibibigay ko? Wala po dahil wala po akong hawak na pera. Yung pong tumawag sa akin ang Pangulo po ng San Agustin, si Ginang Marquez. Naglinis po sa opisina at natagpuan po niya ang kulungan na ito. Tinanong po ako ni Ginoong Rites, anong araw ka pumasok? May 23. Natuklasan po rito na andito po yung nawawalang pera na 212,000. Doon po ako nag-umpisa sa May 23. 2022 po. Kaya po, gumawa na po ako ng aking record. Ito na po, sasabihin ko po sa inyo. Ay, 2022 po. Sorry po. Kaya gumawa na po ako ng aking record para po isabit po sa inyo at pag-aralan po ninyo. Mula po ito sa May 23, 2022 up to August 2023. Dito po yung makikita at dito po lahat yon. Yung pong aming na ibigay sa amin, yung seed capital, seed money po na naggaling po sa Sangguniang Bayan noong pong panahon ng election po noong May 22 ay 2022 po. At dito po, nakalistat po lahat dito. Nagkaroon po kami ng parapol, hindi rin po kami kumita para po sa mga namatay sana. Then nagkaroon na naman po ng raffle, hindi po rin po kami kumita. Kaya naibigay po lahat. Kaya ito po yung aking report para submit po sa inyo. Para mapag-aralan po, mabasa po ninyo ang aking report. Andito po lahat yun. Yun na lang po, ang dahilan po talaga ng pagbagsak po ng damayan ay lumiit na po ang bilang ng mga miyembro at hindi na po sapat sa pagbayad sa mga namatay. Sa dahilan po, sunod-sunod na po yung namamatay. Ganun po ang naging dahilan. Maraming salamat Madam po sa Chair. paliwanag. Yes po, sige po. Madam Chair, Pangulo, nais ko nga pong matanong, nung po bang sa inyo ipinasa bilang Pangulo ang nasabing damayan, may natanggap po ba kayo? May
bylaws po ba ang Damayan? Wala po akong nakitang bylaws. Kahit po yung recitation ni Ginoong Guzman, hindi ko po nakita yun. Pati po bylaws wala po. Pero nung pong panahon na nag-humingi po siya sa amin ng tulong, nagpasama po siya sa SEC para po i-review yung registration po sa SEC. Pero wala po siyang maipalad na dokumento para po sa renewal ng registration po ng Damayan ng Sinod. Kaya mula po noon, hindi lang po matandaan kung kailan po noon, pero 2018 po yun. Wala na po siyang hakbang o wala na po siyang ginawa para ma-i-rehistro po uli ang Damayan. Pero nagpatuloy pa rin po siya sa paglilingkod. Pinairal po niya yung kanyang pagkapangulo. Na isang araw po hindi ko po matanggap yung ginawa niya na itinaas po niya ang panihingi sa isang patay ay ginawa niya 35 pesos at ang benefits na ibibigay sa namatay is 30,000. Yun po ang hindi ko matanggap dahil po talaga po hindi kaya. Itinaas niya nang hindi niya alam kung ilan pa po ang bilang ng mga miyembro ng Sinod. Ako po ma'am, ay wala rin po akong natanggap na bylaws, internal bylaws. Kaya lang po sa paghahalongkat po ko po doon sa mga papilis doon, nire-review ko kung minsan, may nakita po ako mga bylaws, pero hindi ko malaman kung totoo yun o hindi kasi may nakapirma, 2-3 sa susunod na makita kong bylaws, isa, ganun lang po. Hindi po kompleto mga signatures ng mga BOD po. Sa lahat po, Pangulo, sa nangyari pong ganyan, na wala po kayong sinusunod, sigurado, may tendency talaga na babagsak ang isang samahan. Dahil sinabi nga po kanina ni Madam na 35K yung ibinibigay niyo sa patay. Ang sinabi niyo kanina, 1,000 lang. Hindi po, ma'am. 35. 30,000 lang po. 30,000 din ginawang 35. Hindi po, ma'am, yung pagsigil po, pag may namatay, 35 pesos. Ang ibibigay mo sa Namatayan. ay 30,000. Okay. So, doon lang po nakita ko na hindi nyo alam yung miyembro kung ilan. Nagbibigay na po kayo doon sa namatayan na wala kayong accurate number ng mga miyembro ng Damayan. Diba ba? Sinunod po natin siya dahil ang sabi niya, at siya raw po ang masusunod dahil siya raw po ang Pangulo. Wala po kaming magawa. Yun po ang pinairal niya. Pero labas, kung sa akin lang po, labas sa loob ko po talaga yun. Hindi ko po kayang tanggapin yung ginawa na yun dahil yun na nga po, kulang na po ang bilang ng aming miyembro sa Damayan. Nung hindi na po natin siya sinusunod, gumawa na po siya ng kanya resignation na ako po, wala po akong nakita ng resignation niya. Hanggang sa hindi na po siya tuluyang pumasok. At ang masama po niya, ayon po sa mga senior na nagpupunta po sa opisina, siya po ang unang nalira. Nasasabi niya, pag magmimisa po siya sa isang barangay, pagkatapos daw po ng misa, kakausapin niya yung mga senior. Kung miyembro kayo ng Damayan ng senior citizen, huwag na kayong magbayad dahil wala na po ang pera ng Damayan. Paano po niya sasabihin na wala na? May laman pa po yung libreta. Meron pa pong 30,000 po. Ang laman po ng libreta. Pero nung ako po ay bumalik po ulit, nakapag-deposit po ako minsan. Pero sila po, mula nung nawala ako, ng February 17, 2020, wala po akong nakita sila nag-deposit po sila. Kasi hindi po sila makakapag-deposit kasi hawak ko po ang libreta. Hindi naman po pwedeng pakilaman ng mga anak ko na ibigay sa kanila yung libreta kung wala po akong pahinutulong. Ganun po yung pangyayari. Madam Chair, sa mga sinasabi po ni Gina, siguro hindi po natin maliliwanagan ito kung hindi maipatawag lahat ng mga officers noon kung buhay pa po sila para maliwanagan po ang mga sinasabi po nila.
Mas maganda po sa Maraming salamat po, Consigliere Remy. Meron pa po clarification sa ating mga kasama. Madam Chair. Sige po. Nabanggit po kasi kanina ni Oscar President natin na malaki po yung pondo, 500,000. At nabanggit din ni Sir Fernandez na nag-assume po kayo ng 2022. At ang pinalitan niyo po si Mr. D. Guzman. Buhay pa po si Mr. D. Guzman. So, hindi po kayo nag-attempt na kausapin si Mr. D. Guzman kung magkano pa yung natitira, kung may bylaws ba. Sa ano po, medyo umiiwas po noon na ano. Yung sabi niya na hindi niya ako kinakausap. Bakit yan si Rigunan hindi niya ako kinakausap, sabi kong ganon. Gusto ko po siyang kausapin pero pag nag-attempt po ako, bigla pong nawawala. At binibiro ko itong mga kasama ko na why should I talk to strangers? Ganon po. Kasi sabi nyo, tinanong kanina ni Consul Tabros kung paano kayo nakakuan sa posisyon nyo. Sabi, by election. Tatlo lang yung dati, pero maraming BOD na naiwan. So, dapat, sir, nung inasyon nyo yung posisyon nyo, dapat kinausap nyo. Total marami naman pala kayo na naiwan. Dapat kinausap nyo sila kung magkano talaga yung perang naiwan, naubos, o may virus talaga na susundin. Tapos, Madam Tres, may nabanggit po kayo na merong pera sa bangko, sa libreta. Tapos, sabi nyo pa, nabanggit nyo na nagpapapirma sila sa inyo para maglabas ng pera. So, ibig sabihin, alam nyo po yung pondo. May lamang pondo na naiwan sa bangko. Meron po. Nung po ako na hospital, talaga po meron na may pondo po yung libreta ko. Pero yung po, ipirma lang po ako ng withdrawal, pero hindi ko po alam kung ilan po yung amount na ilalabas ko nila. Kasi hindi naman na po nila pinapakita sa akin. Hindi ko naman na po, pag iniyabot ko, ibinalik sa akin yung libreta, hindi ko na po siya pinapakita. Pero ang dito po yung libreta. So, Madam, ang tanong ko po, sino po yung signatories nung bago maglabas nung si Pangulo na po ba at saka kayo o yung dati pa rin? Yung dati pa rin. Si Ginoong Rines po at saka si Ginang Luisa Salvador ng kaso ng Chief. So sila yung signatories pa para makapaglabas ng pera. So hindi nyo monitor kung saan napupunta yung pera. Ang sabi po sa akin, ang dagdag pagbayad po sa patay. Dahil maliit lang daw po yung nag-limit ko na masisingin nila para po sa pambayad ng patay at napakarami po na matay. So masalimuot po, Madam Chair. Kaya, Madam, sabi niyo po kanina, may mga listahan kayo dyan, may ginawa kayong report. Baka pwedeng mag-request na bigyan niyo po yung body para po Ito po, sasabihin ko po, itong report po na ito ay May 23, 2022 lang po ito, up to August 2023 lang po. Kasi hindi ko po alam yung mga nangyari o dali po ng Damayan mula po February 17, 2024 up to May, bago po ang May 23. Kasi po doon, pinapapasok po ako, minsan-minsan. Pinag-resibo po ako. Mag-resibo po ako pag may magbabayad. Paghapon, bago po ako umuwi, binibilang po yung pera. At yung pera po ay ibinibigay ko po kay Ginoong Maximiano Diaz bilang Vice President at Acting Treasurer ko. Dahil ako po, hindi ko po kayang humawak ng pera ng mga panahon na yun. Sige po, Madam Chair. Kiling ko na lamang po yung ginawang report. Ibigay na lamang po rito at yung request ni Consiala Remedios na hindi po natin masusolve talaga ito kung hindi natin ipatawag lahat, pati yung mga nakaraan mga opisyalis. Maraming salamat po. Madam Chair, last point ko.
Actually talaga mga kasama, hindi po tayo dapat sumolve dito sila sa Manila. Ang patawag po talaga natin dito hinggil do sa nawawalang pera nila. Ang tanong ko lang kasi talaga sana, totoo bang may nawawalan 200 plus? Totoo. Si Tres na lang po, Pangulo. Ano po? Kasi ito po bang nawawala na to, ano po bang taon? Ito po ba yung taon na kayo umupo? Natuklasan ko nga po ito noong May po. May 2022. May 23, 2022 po. Ibig sabihin, kayo na po yung nakaupo. June lang po siya nakaupo. Kung bali po, dalawa lang po kami. Si Tres po, si Tres. Ako po. Kayo po nakaupo na nun. Opo, kaya ko para direct na po tayo, tapos tingnan natin kung may solusyon pa kayo. Kung wala, mabigat na problema nyo po yan sa damayan. Ano po, yun yung point ko lang na inaano po sa inyo. Kasi ang sosolve lang po talaga nito, kayo po, kami tinitingnan namin kung ano ba yung talaga naging problema, sino ba yung may pagkakamali, kung sa administrasyon nyo ba or sa administrasyon ng dati. Kapag lilinaw lang po, sir. Inamin naman po ni Maximiliano Dullas, yung dating Pangulo ng San Rafael, na siya ang nakagastos. Talagang nawala niyo na po yung 200. Ano po, yung sa mga financial status niyo po, kayo na po nakakalan dyan kung hindi niyo po nasisingil yan o sino man membro hindi nagbibigay. Ibig sabihin, yung 200,000 na nawawala, inamin niya na. Ngayon, dito po ba, yung mga nagpunta po sa amin, mayroon po ako nakausap na hindi ko alam, 2 or 3 na hindi nabigyan. Sa ngayon po, ay ilan ang katotohanan na hindi na nabibigyan ng burial sa mga membro nyo po na nagre-reklamo sa inyo ngayon? Marami po. Mga ilan po? Estimating nyo po. Ito po. May mga 20 po ba yan? Hindi lang po. Ang ibig sabihin, kung ang bangko nyo po ngayon, ang laman na lang, sa ngayon po, sinasabi nyo mga 30,000. Yun lang po yung maliwa. Ngayon, alam nyo na po ngayon, ang laman, 30 na. Ibig sabihin, sa 20 na yan, kahit anong hati yan, hindi po mahati-hati yan. Ibig sabihin, anong ginagawa, bilang kayo po yung mga officer, ano pong ginagawa nyong aksyon para maibigay naman? Kasi, halimbawa, naghulog po yung aking kamag-anak dyan, na senior citizen nung siya na yung namatay. Ano aksyon? Sa ngayon po, ano pong aksyon ang ginagawa ninyo? Kailangan dito solve ang problema. Yan po. Sa inyo po, masagot niyo po dito, ano po yung gagawin yung aksyon sa mga membro na hindi nakatanggap? Pag may nagpupunta po sa opisina, sir, at nagtatanong tungkol po dun sa sabi namin, hinihintay namin na magbayad si Mr. Dullas at pag nakabayad na siya, bibigyan namin sila ng kahit paghati-hatiin namin yung sir na yung pampalubag-lubag man lang sana. Ibig sabihin, nangako lang po na babayaran kayo. Bibigyan namin sila, sir. Hindi po, yung pong nakawala ng pera na umamin, sabi niyo po, umamin siya na nagamit niya yung pera at sinabi niya rin na ibabalik niya. Kayo bilang miyembro, simple lang ang tinanggap niyo, yung pangako niya na babayaran niya. May kasulatan po. Opo, may kasulatan nga po. Dalawang klase po kasi yung gagawin niyo talaga dyan bilang kayo yung Pangulo at si Tres. Didemanda mo kasi nilustay mo yung pera na samahan natin or tinanggap mo yung pakiusap niya na, sige, bayaran mo na lang. Yan lang naman solusyon dyan Natitingnan ko at yun ang gagamitin nyo ngayon sa mga hindi nakatanggap. Na ito, inamin niya, kaya hindi namin kayo mabigyan. Kaya hindi na rin namin dinimanda kasi nga, nangangako siya. Opo. Tama po ba? Opo. Yung status nyo ngayon na ipinaliwanag sa mga membro nyo. Yun po. Pero ngayon po ba, patuloy pa rin po ba kayong naniningil? Hindi na po. Lalo nang madadagdagan. Ibig sabihin po itong damayan nyo na to, talagang kukulapsa po ito. Kasi wala na po kayong sinisingil. Babagsak na po ito. Yun na nga po ang sinasabi. Bakit po kayo ngayon, Pangulo, na nagkaroon ng opisina dyan? Opisina po kayo dito, no? Meron Ando na po kami sa opisina po ng visitor. Kasi tinitignan ko kasi yung damayan, Madam Chair. Kasi pagka sinabing damayan, talagang yan, isamahan lang organisasyon, yung personal nila na samahan. Kasi nai-involve ang munisipyo. Kasi nga, may opisina sila dyan na sinasabi. Pero sa hindi naman po sa nagdadamot yung opisina. Kaya lang kasi, okay sana kung maganda yung gulong ng damayan nyo Katulad yan, nagkaroon ng
eskandalo. Ibig sabihin, akala ng ibang, kaya marami pong nainganyo din yan. May opisina sa munisipyo, involved ang, dyan, protektado tayo. Sinabi ng Pangulong Oscar, hindi ako kasali dyan. Doon pa lang medyo mabigat na. Kaya talagang ang damayan, dapat may sarili pong opisina. Hindi po talaga sila sumaklaw muna sana. Sa ngayon po, fairness naman po, maganda po sana. Kaya lang nagkaroon ng problemang ganyan. Ako, tinitignan ko po na talagang dapat wala nang magiging solve yan, babagsak na yan kasi hindi na po nakakasingil. Yun lang po, yung problema niyo po, dito po, at least nalaman po namin na ganyan na sitwasyon, wala na po silang matatanggap, is pangako, is naging, yung damayan naging nawala na, and kayo na pong sumod personally ko sa yung dokumento nyo po, ipaliwanag nyo po sa mga miyembro nyo po. Katuwang nyo po kami dito sa Sangguniang Bayan at natanong naman na namin kung ano yung sitwasyon nyo. Yung pagpapaliwanag po niya, mas dapat yung ipaliwanag yan sa mga miyembro nyo. Ipatawag nyo po sila, lahat-lahat ng miyembro, doon nyo po talakayin lahat para mas makaliwanagan. Ang Sangguniang Bayan po, nakahintay naman kung ano po yung maitutulong sa inyo. Yun nga po, sir, na ang sinasabi namin sa mga kolektor, yung kung gugustuhin ng mga members, magbabarangay-barangay kami. Tingin ko po, yun ang pamamaraan, Madam Chair, nila. At least dito lang naman, sabi ko nga, komento nyo lang ang kailangan namin, marinig lang namin kung may katotohanan. Yung inilalapit nila, bilang kayo po yung mga officer, nangangahulugan, totoo po, yung mga sinaparating nila sa amin. Ngayon, tama po yung gagawin nyo, Pangulo. Ipaliwanag nyo po, doon man lang, malaman ng mga miyembro kung ano talaga yung nangyari. At, ginawa na po natin yun, sir, sa barangay Triana po. Nagpunta po kami doon, tatlo po kami, si Binong Ferdinand, ako at si Binong Rites. Kaso po, schedule nila, nagpunta po kami, ang dumating lang po, dalawa. Isang member at yung dating Pangulong po. Ganito po, siguro po, para mas makatulong po, makipag-coordinate po kayo sa mga punong barangay, hinggil po dyan. Katulad yan, hindi na po kayo naniningil. Baka mamaya may iba po kayong membro na naniningil pa. Kawawa naman. Alarmahan po natin ang mga punong barangay. Ganito po, dapat po ito, dumaan na po kayo sa mga punong barangay at patawag po kayo. At doon nyo po ipaliwanag sa kanila. At least, kahit di po dumating ibang membro, yung pamilya ng membro na yan, marinig nila yung status nyo po. Sana ang gawin nyo na lang po ngayon, ang isipin ng damayan ninyo kung paano kayo makaka-recover ulit. At paano natin mabibigyan ng konting tulong yung mga hindi nakatanggap na nagbayad ng matagal na panahon. Sir, may dadagdag lang po ako. Chair, yun na lang po sa akin, Madam Chair. Thank you po. Para po hindi na rin lumaba yung usapan dahil sa totoo lang po, hindi naman po tumaray sa luban ng Sangguniang Bayan dahil ito po ay hindi naman sakop ng Sangguniang Bayan. Kagaya nga po na naipaliwanag nila kung si Antonio Ubaldo, ito po ay nag-oversee lang po yung Sangguniang Bayan sapagkat may dumating po na sa kanila ay nagreklamo. At maganda rin po yung suggestion ng mga konsehal natin na kung maaari ipatawag niyo po yung mga involved na members at ang mga dating officers sa damayan bago po kayo maupo, bago po kayo magtuloy ng inyong damayan. At maganda rin po yung suggestion nyo na dapat nagagawin nyo po ngayon ay magbabarangay po kayo. Siguro po ayun na lang po muna yung mabuti po ninyong gawin, saka po yung mga binanggit na ating August members, mga konsehal natin na narito ngayon, para po hindi na humabag bilang marami din po tayong importanteng kailangan gawin at marami pa po tayong bisita. Siguro po wala na po clarification si August Body, kung meron po kayong pahabol, hanggang na dito po yung resource speaker natin. Madam Chair, kung sakali man po yung kahilingan po na patawag yung mga officers, handa po kami makinig. Dalawa po kami ng aking Vice Chairman para po pakinggan yung karahingan and then yung kanilang punto kung bakit nagkaganon yung pondo ng damayan. And then kasama ko po si King Pabros para po makinig po sa inyong ayun po, bilang si Konsehala na medyo sagap, ito po ay ang president natin ngayon, chairman po natin ng DSWD kung saan nasasakop po niya ang mga senior citizens and ang damayan naman po ata karamihan puro senior citizens din po, kaya handa po makinig yung ating mga Sangguniang Bayan members. Mamaya po itatalakayin namin kapag po maging schedule na yung committee chairperson po ng DSWD, ng MSWDO natin para po mapakinggan yung inyong mga opinion. Ayun lang po, maraming salamat po sa ating Pangulo, Ginoong Ferdinand, at sa ating ingat yaman ng damayan po, Manang Hinda po. Maraming salamat po sa Thank you po. Magandang hapon din.
Thank you po. Ang susunod po, urgent measure, a resolution adopting MDC Resolution Number 1, thus 2024 of the Local Development Council, a resolution recommending approval for Supplemental Annual Investment Program Number 1 for current year 2024 in the amount of 86,272,855 pesos and 59 centavos, sourced from the General Fund Savings and Loan of the Municipality of Gimba, subject to existing laws, rules, and regulations. Ang sponsor po, SBM Giancarlo P. Dizon, Committee on Finance and Appropriations. Kaugnay po niyan, naririto po ang pagpapaunlak sa ating paanyaya kay Ginoong Florante S. Serrano, ang ating pong MPDC. At gayon din po ang ating Municipal Budget Officer, Eli G. Ramos, para naman po sa paksang number 2, a resolution approving Supplemental Budget number 1, Appropriations Ordinance number 1 for calendar year 2024 in the amount of 8,177,345, sourced from the General Fund Savings Surplus, subject to existing laws, rules, and regulations. Kapwa po, ito ay ini-sponsoran ng ating konsehal Giancarlo P. Dizon, ang chairman po ng Committee on Finance and Appropriations. At bilang let us continue po dahil temporarily suspended naman yung ating rules, may we invite po yung ating resource speaker. Gusto niyo po ba ipaliwanag po muna ng resource speaker natin o magtatanong na po kayong direkta? May we... Okay po. Sige po sa ating NPD. Ginoong Serrano po. Maraming salamat po sa pagpunta sa Sangguniang Bayan po. Magandang hapon po sa ating lahat. Bali, sinubmit po namin yung Resolution Number 1, 2024 ng Municipal Development Council para po mabigyan ng anong tawag dito, maisama po sa Annual Investment Plan ng 2024 para po sa additional ng personnel, para po sa founding anniversary natin, sa ito pong kapiestahan natin, sa infra po natin, sa building improvements, sa po maintenance po ng sa Gimba Community Hospital. Bali, nakadetalye naman po rito kung saan-saan. Sa GCH po, meron pong siyam na kailangang maisama sa AIP. Kasama na po dito yung completion po ng elevator natin na nagawa po, kaya lang wala pong power supply para po 3-phase po yata yung ano doon, yung ano ng kuryente, kailangan kuryente para po gumana yung nahingi ni Doc Manny na elevator. Kasama na rin po yung water treatment facility, yung pong roots blower controller, construction po nung roofing nung elevator, medical equipment po, anti-rabies, saka po may plantilla position din po siyang hiniling. Madam Chair. Magandang hapon po, Sir Paul. Belated happy birthday na rin. Thank you po, thank you po. Matanong ko lang po, yung sa karamihan po ng items dito, bakit hindi po sila nasama dun sa original po natin na AIP? Bali, nung po kasing binalangkas po yung AIP natin, nang hingi po kami by department, sila po mismo yung hindi nagsama, hindi nila naisama. Ngayon po, ngayong natapos po yung elevator, napag-alaman po ni Doc Manny, example ko lang po muna sa GCH, yung sa elevator, napag-alaman po niya na may mga kailangan pa po pala. Kaya po ngayon lang po niya binanggit na kay Mayor
na kailangan pong itong mga hinihiling niya to para po mapagana natin yung pong ating elevator doon sa GC8. Tapos sir, itong CDP, hindi po ba nakasama na po ito sa ano natin, AAP? Bali, yung CDP po, last year nasama yan. Kaya lang po, hindi po kasi na-conduct. Hindi po, 2023 po kasi yon. 2024 po ngayon. Ang napag-usapan po namin ni budget, isama po uli ngayon, supplemental. Kasi po, hindi carry over. Hindi po siya capital outlay ba, budget? Hindi capital outlay. Kaya po, dapat isama po uli ngayon, 2024. Matanong ko na rin po bakit ang laki po ng kailangan na budget po dito? Sa CDP po. Bali, ang CDP, sir, is baka nga po kulangin pa. Ito lang po yung ibigay ni budget na pondo, no? Ang CDP po kasi may prerequisite bago po magawa yung CDP. Kailangan po muna yung CBMS. Ngayon po, yung CBMS natin medyo nakatipid po tayo. Dati, ang kailangan po nating pondo sa CBMS is 16 million para po maikandak natin yung CBMS. Meron pong bumaba na memorandum galing po sa national government, particular po sa budget by DBM, na inaatasan po yung PSA na sasagutin na po ng national government yung pong pagkakandak ng CBMS bawat municipality. Kaya po ang gagastusin na lang siguro ng LGU natin sa CBMS, siguro po mga around mga less than 3 million na lang po siguro. Na dati pong 16 million. Ito po yung sinabi niyo po na naalala ko kasi parang supplemental po natin to dati. Yes, sir. Opo. Kung hindi po na bumalik sa savings. Ito po, panibagong pondo. Opo. Tapos yung sa population program officer niyo po, sa office po ninyo, ano po yung magiging, ano po naman? Bali, ito pong population program officer is nakapaloob po sa SGLG kasi ngayon. Kaya po i-supplemental AIP namin kung hindi inaatasan po yung bawat LGU na magkaroon po ng population officer. Bawat LGU, bawat municipality. Kaya po isinama po ito ngayon dito sa supplemental AIP natin para po hindi na natin maging problema pagka po nagkaroon ng assessment po yung DILG natin. Tapos linawin ko lang po yung sa fire truck kung ano na po ito. Kung sigurado na po ba na kukunin po sa savings na pambili ng fire truck. Bali, yes sir, yung pong fire truck na ni-request uli ni chief po ng fire natin, fire department, bali sa savings po kukuhanin yung pondo. May sinabit po ba siya na kung anong klaseng fire truck? Wala po siyang sinabmit sa amin kasi hinihintay po namin, usapan namin, magsasabit po siya sa office. Medyo madidelay po ako ng pagsabit dito sa Sangguniang Bayan. Bali, in-estimate po namin, yung pong dating fire truck nating pinrocure dati, yun lang din po yung amount na inilagay namin. Yung pong maliit. Nagkausap na po kami tungkol dito, mukhang kakasya naman po ito. Parang may na-inquire na po kasi siya na unit ng fire truck, kung magkano. Mukhang kakasya naman, parang 3 plus lang po yung sinabi po niya. Hindi ko lang po sigurado kung, sabi niya kasi kay Sir Homer daw po na pondo. Pero sa savings pala, pwede naman po. Tapos, Sir Paul, pwedeng pagbigay linaw na rin po dito sa mga infrastructure projects na nakalagay po dito. Bakit kailangan po natin na magdagdag? Bali sa infra po kasi natin, yung pong mga farm to market road na nakalagay dito, ito po yung mga ilan na lang sa mga barangay na meron pong mga rough road. Bali, ito na lang po yung halos sa iilang mga barangay na natitirang may rough road. Kaya po isinama na namin para po yung ating mga farmer o ating mga kabarangay dito sa mga nasabing barangay makinabang po para po
pagbiyahe ng produkto nila galing sa farm, medyo maging magaan po papuntang bayan. Ito naman pong mga gym, ito po yung mga kalimitan po, itong tulad po nitong Cavite. Ang gym po kasi nila is nasa elementary school. Ano po, bali ang binanggit naman po sa amin ni Kapitan, meron po silang lote na paglalagyan na pag-aari po ng barangay. Yun naman po ang naging namin bago po namin bago sinukat, kailangan po pag-aari po ng barangay yung paglalagyan po ng bawat gym na nakasaan dito. I-clarify ko lang din po, yung funding po nito ay manggagaling po sa loan. Ibig sabihin, wala po tayong tunay na pondo na magagamit. Bali, pagka po, kung sakali po na papayagan natin, ninyo, yung pong para makahiram po ulit tayo para po dito sa mga proyektong to, ito po yung paglalaanan natin kung sakasakali. Kasi yung original na AIP natin, marami rin po tayong mga proyekto nga doon na ginamitan sa 20% Development Fund. Ito po yung kabuuan nito, 71 million na i-loan po natin. Medyo malaki po yun. Medyo malaki po kung titignan natin, pero yung po kasing borrowing capacity natin, medyo malaki pa po. Malaki pa po kasi yung borrowing capacity natin. Kaya po, hindi naman ito isinagad. Meron pa naman pong matitira sa borrowing capacity natin. Ang lang po dito, kaya ng borrowing capacity po natin itong amount na nakalagay dito. Pero itong mga projects po na ito, bakit hindi po ito sinama doon sa original na AIP? Bali, ito po kasi mga nakalagay ngayon sa supplemental na ito. Mga late pong nagbigay, yung pong ating mga barangay kapitan. Yun po ang totoo dito. Meron po kasing deadline yung paghingi namin ng mga projects galing sa barangay. Pagka po meeting ng mga barangay captains ng mga sa ABC, nagsasabi po kami kung hanggang kailan. Nung nag-submit po sila, yun po yung naisama nung nakaraan. Ngayon po, meron yung nagkaroon po tayo ng eleksyon, meron pong nabagong kapitan, meron yung na-retain. May mga nakita pa po silang kailangan nilang gawin sa barangay nila, kaya isinama po uli nila. Ini-request po nila sa amin na kung po pwede, pag magsusupplemental, isama po sa supplemental budget. Hindi po ba ito pwede na sa next AIP o manghingi po tayo ng tulong sa Kapitolyo, kunwari, para hindi na po tayo maglulun sana? Hindi naman po, dito po kasi, kaya po nakalagay dito na, ang nakalagay po dito is 20% development fund / loan. Kung sakasakali pong makakahiram tayo sa mga lending institution ng kahit anong lending institution, nakasama na po sa AIP. Kung pwede rin naman pong manggaling to sa national agency, sabihin natin sa DA, po pwede rin naman po. Ang mainam po dito, nakasama sa supplemental budget. Hindi po muna, Madam Chair, baka may ibang katanungan. Maraming salamat po, Consul Carlo Dizon. Meron pong clarification sa ibang katanungan po. Habang dito ba ating reverse speaker? Kung wala na po. Napansin ko lang, sir. Kailan ho ba nag-meeting ang Municipal Development Council? Bali, nag-meeting po kami. Ilan na? Bali po Hindi ko po alam yung eksakto, pero January po, January. Kasi napansin ko po si Consul Carlo, member po ba siya nito, ng council? Member po. Bali, nung nagpa-meeting po kami, is si Kapitan Suliman po ang ABC. Yung finance po namin, si Consul Carlo po. Opo, member po si Sir Carlo. Nagpapabigay po kami ng letter dito. Siguro po nakakatanggap yung mga
stock ko po sa buy office. Kasi yung pong stock, andun po siya nun. Andun siya nun. Nung si ABC pa ang Suliman ng ano. Andun yung maliit. Alam ni Dalaga. Kung tama po ba yung pagkakaintindi ko, itong 86 million, kasama dito yung ilo-loan? Meron po ba tayong total kung magkano yung loan para sa... wala po akong alam sa total ng loan. Ano po? Ito pong total na to, supplemental AIP. Annual Investment Plan po. Plano pa lang po ito. Plano. Pagka po kasi loan na pinag-usapan, sa budget na po yon. Budget yon, hindi na po dito. Ito po, itong amount dito is estimate po. Hindi po siya eksakto, po pwedeng kulangin ng konti, po pwedeng sumobra ng konti. Pero manggagaling po yan sa savings from 2023? Meron pong manggagaling sa savings dito. Isinama lang po. Kasi kung sakali nga pong pagbibigyan na po pwede tayo makahiram sa mga lending institution, nakasama na siya. Hindi na po tayo yung pagkalang inapproban, saka lang po namin isasalang ulit. Yan lang ba? Maraming salamat po, Sir. Sige po. Madam Chair. Kuya Paul, yung pinag-isipan yung ginawa nyo to, term ng November 15 to December 15. Kasi sabi niyo term ni nung nag-acto. Yes, sir. Opo. Hindi, yung pag-term nyo nun, November 15 to December 15. November 15 to December 15. Kasi December 15, ako na yung kung 16. January 15, ako na yung nakaupo nun. Pero January, sir, ako nagpa-meeting ng MDC. Si Kapitan Suliman ng ano noon. Ay, hindi na. Nagkakaroon ko naman sa kuya. Hanggang December 15 lang siya na naupo. Mula November 15 hanggang December 15 siya naupo. Bilang unakto. Hindi na siya ABC. Sorry, sir. Kapitan pa rin po pala. Pinipilit ko kasi ABC. Pinipilit ko ABC. Saka, Kuya Paul, yung pagbuo niyan, dapat last year, andun na yung plano niyan. Tapos, andyan na yung mga elevator na yan, andyan na lahat. Bakit nahuli yung kunyo? Hindi ba natanaw na nakita yung kahit na darating na ganito, magiging gasusin? O na tapos sa deadline nung pagpasa ng EIP? Bali, sir, yung pong unang ipina-approve naming AIP, yun po yung inikot namin. Ano po? Ngayon po, ito pong mga nakasama ngayon dito, mga request po ng mga barangay captains natin. Request pong isinabit kay Mayor, isinabit po sa amin, na ipinasama po dito sa AIP. Hindi ko kasi napakinggan, Kuya Paul. Halimbawa ng alin? Halimbawa ng mga ano. Ito po, tulad po nung Barangay Paigal. Request na lang po ito ng bagong kapitan. Yun nga ako, Kuya Paul, kasi parang napaka-agad para gumawa ng EIP. Although, ang kinakon ko kasi, yung naging plano ng nakaraang taon, hindi siya nag-isahan, di ba? Tapos ngayon karoon na mga request, kaya tayo nagpapahabol ng panibagong EIP para sa itong taon na ito, gano'n? Bali, yes sir, opo, gano'n ang ano. Kung sakali kung merong darating na pondo galing national government or kahit saan, po pwedeng sa Kapitolyo, nakasama na po sa AIP ito.
Hindi na po tayo yung pagka may pondo, saka lang tayo magre-request ng... Ayun, halimbawa yung elevator na hall. Diba, last year pa project pa yun. Tapos yung mga gastusin sa hospital, hindi na isama agad na hindi na not included sa mga plano. Hindi sir na anticipate ni Doc yung sa elevator sir. Hindi sir na anticipate ni Doc Manny na pagka natapos, meron pa palang kailangan. Ang buong akala sir ni Doc Manny is pag natapos, magiging functional siya kaagad. Hindi po pala. Meron pa po palang kailangan na tulad po nitong power supply. Kailangan po lakasan yung ano tawag dito? Yung voltahe ba tawag doon? Para po mapaandar yung elevator. Parang ganun po. Hindi, Kuya Paul, yung palang supplemental AIP, pwede pala buwan na mag-request humiling. Di ba may lalapit ng mga barangay na mag-request na ganito ang kailangan, ganito ang hihingin. Another supplemental AIP na naman yung pag hindi not-included sa proposal na naging ko ng munisipyo. Yes sir, sa totoo po, pwede. Kahit na linggo-linggo, mag-supplemental AIP po, pwede po. Although, pinapangarap pa naman yan. Yung sa AIP, di ba, parang ganun? Lahat naman po ito plano. Lahat naman po ito plano. Meron pong planong hindi natutupad.